Mga par! Napag-usapan nga natin sa nakaraang video ang first part ng Speed Zone arc kung saan hinarap ni Aoki ang kanyang trauma kay Takamura. Ngayon naman, pag-uusapan na natin ang second part ng storya, ang kanya-kanyang laban ng ating mga idol sa Class A tournament. Nagsimula na ang Battle of Speed at mabilis na pinakita ng mga to ang swabe nilang footwork. Pumasok na sa zone si Itagaki at sobrang nag-focus ito sa kanyang kalaban. Sinabi nga nito na kapag nasa zone na daw siya ay parang naka-slow mo ang kanyang nasa harapan. Sunod nitong sinabi na, "Akin ang buong ring at akin din ang oras, walang makakalapit sa akin." Nang magsimulang gumalaw na si Itagaki at gamitin ito ang kanyang bilis, laking gulat nito nang agad-agad na hinabol siya ni Saiki at nakalapit. Pinakitaan nga nito si Itagaki at sinabi nito sa kanyang isipan na alam niya ang feeling na para bang siya lang ang gumagalaw sa buong mundo. Nang dumistansya si Itagaki, mabilis itong hinabol ni Saiki at pinigilan ang kanyang plano. Tila first time at nahanap na nga daw nito si Saiki ang kanyang karibal sa bilis. Kaya naman natuwa at tila nagkamayan ito ng pares na magbato ng suntok sa gitna ng ring. Napansin nga ng lahat ang form ni Saiki na sobrang confident at nakababa ang mga depensa nito. Sinabi ni Takamura na makikita natin ang ganitong form sa mga mabibilis na boksingero. Dahil sigurado ang mga to na hindi sila maaabot at matatamaan ng kanilang kalaban. Kaya naman ginaya ito ni Itagaki. Nag-relax na lang din ito at dito na nga natin nakita na handa na itong dalawa na magsalpukan gamit ang kanilang bilis. Unti-unti nga lumapit itong dalawa sa gitna ng ring at mabilis na nagsimula ang bakbakan ng parehas itong pumasok sa kanilang range. Parehas na nagbato ito ng maraming suntok, subalit lahat ng mga suntok na yan ay madali lang nilang naiilagan. Sinabi nga ni Ippo na ang komplikado ng mga ginagawa at binabatong suntok nitong dalawa. Kaya naman sinabi ni Takamura na huwag niya na pahirapan ang kanyang sarili. Sinabi nito kung sino ang biglang bumagal at hindi makasabay ay ang unang babagsak. Sunod na ang ginamit ni Itagaki ang kanyang signature move na headshot. Ngunit ang bawat suntok nito ay mabilis na inilaga ni Saiki. Dahil nga sa sunod-sunod na pagbabato ng suntok ni Itagaki, naubusan na nga ito ng hininga. Kaya naman mabilis na sumugod si Saiki at ito naman ang magpapakawala ng kanyang mabilis na suntok. Pero mga par, hindi rin magpapatalo talaga tong si Itagaki. Lahat din ng suntok ni Saiki ay madali nitong inilagan. Matapos ang lahat ng yun, mabilis na umabante si Itagaki para sa isang matinding bakbakan ng malapitan. Parehas nitong napripredict kung ano ang susunod na galaw at nagpakawala ito ng sunod-sunod na mga suntok. Subalit tila match na match nga itong mga to at walang nakalamang sa palitan ng suntok na yun. Sunod na nagpakawala ng mabibilis na flicker jab si Saiki. Ngunit madaling pinigilan nito ni Itagaki at tila sinasabing wa-epek ang mga ganitong suntok sa kanya. Dahil dito, nang problema nga si Saiki dahil akala nito makakalamang siya gamit ang kanyang mga flicker jabs. Kaya naman mabilis na sumugod si Itagaki habang nag-iisip ito at nagpakawala ng mga malabagyong suntok. Subalit nailagan lahat iyon ni Saiki at mabilis itong kumounter na kamuntikan ng kumonekta. Nagseryoso na nga si Itagaki. Ipinamalas ito ang kanyang top gear at mabilis na iniwan ito si Saiki. Ngunit ipinakita na din ni Saiki ang kanyang totoong bilis at tinapatan nito si Itagaki na walang kahirap-hirap. Tila nakakadena nga ang dalawang ito dahil sa lahat ng galaw ng mga to ay talaga namang sabay na sabay kahit sobrang bilis. Parehas itong nagpakawala ng suntok habang ginagamit ang kanilang malupit na footwork papaikot sa buong ring. Nagpatuloy ang paligsahan ng bilis na yon at wala pa ding nakakalamang dito. Napanganga ang mga manonood sa kanilang nakikitang malupit at napakaangas na laban. Hindi nga makapaniwala ang coach ni Saiki dahil hindi nito inakalang may makakasabay dito sa bilis. Nagpatuloy ang nakakawindang na laban at parehas itong nagpapaulan ng mga suntok. Matapos ang matagal na bakbakan gamit ang kanilang bilis, tumunog na ang bell. Pumagit na ang referee at doon na natapos ng napakainit na round 1. Proud na proud nga si Ippo dahil sa pinakitang sobrang laki improvement ng kanyang bata. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang corner, sinuntok ng mahina ni Itagaki ang kanang kamay ni Saiki. Mabilis na umiti si Saiki at tila may binabalak ito sa paparating na round. Habang pinagsasabay nito ni Shinoda dahil sa kanyang ginawa, dito na natin nalaman na sa buong round 1 pala na yun ay hindi ginamit ni Saiki ang kanyang kanang kamay. Sinabi nga ni Takamura na ang round 1 na daw na yun kay Saiki ay para pag-aralan lang ang kanyang kalaban. Sa corner ni Itagaki, inamin na nga nito na si Saiki ang pinakamabilis na featherweight sa Japan, kaya naman ang hingi ito ng payo kay Shinoda kung ano ang dapat niyang gawin. Sinagot ito ni Shinoda na simula dati siya ang challenger sa lahat ng laban, kaya naman huwag daw gawing komplikadong mga bagay-bagay, patuloy na sumugod at huwag matakot.
Nagsimula na ang round 2 ng kalmado at hinihintay ni Itagaki na sumugod na palapit si Saiki. Tila naging calm before the storm nga ang laban at pareho itong naghihintay habang umiikot sa loob ng ring. Mabilis na sumugod si Itagaki matapos sumigaw si Shinoda at malala ang sinabi nito sa kanya. Ngunit tila nabasa ni Saiki ang galaw nito, kaya naman inunahan siya nito at nagpakawala ng suntok. Nagsimula na ang matinding labanan ng bilis habang nagbabakbakan. Dahil nga wala pa rin nagkakatamaan dito, nagsimula na namang isipin ni Itagaki ang mga komplikadong bagay. Kaya naman mabilis na sumigaw si Shinoda na itigil niya ang pag-iisip ng malalim at huwag gawing komplikado. Pero huli na ang lahat at nang may masmasa nito, nakita nitong paparating na ang suntok ni Saiki. Mabilis na sinalubong ito ng sariling suntok ni Itagaki na unang kumonekta. Subalit kinuluntang ito ng isang malabombang left hook ni Saiki at solid itong lumanding. At iyon na nga mga parang unang malinis na suntok na kumonekta sa laban na yun. Kaya naman nagsimula na naman mag-overthink itong si Itagaki kung ano ang susunod na ibabatong suntok nitong si Saiki. Dahil doon, kumonekta sa depensa nito ang solid na right straight na nagpatalsik sa kanya. At sunod na nagtamo ito ng flicker jab sa mukha. Napansin nga ni Saiki na tila nawawala na itong si Itagaki sa sobrang kakaisip, kaya naman mabilis itong sumugod. At sinabi nito na kapag nagsimula kang mag-overthink, kasunod nito ang pagtigil ng paggalaw. Sunod na kumonekta ng napakasolid na right straight si Saiki sa mukha ni Itagaki. Sinubukan naman bumawi ni Itagaki at nagpakawala ito ng 1-2 punch combination. Ngunit mabilis itong counter ni Saiki gamit ang kanyang malabombang uppercut. Nagsimula na ang mabugbog si Itagaki ng walang kalaban-laban at sunod-sunod itong pinaulan ng iba't ibang suntok. Dahil nga sa kaka-overthink nitong si Itagaki kung anong suntok ang sunod na darating, muli na naman kumonekte si Saiki ng solidong suntok. Nagpatuloy ang pagdodomina ni Saiki kay Itagaki. Tuluyan na nitong sinakop at kinontrol ang buong ring. Subalit sinabi ni Kamogawa na kahit nga ganun daw ang nangyayari, naghahanap pa din ito ng perfect timing para makabawi. Kaya naman tila hindi ito nag-aalala para sa kanyang boksingero. Pero tuluyan na ang nawala ang paningin nito sa kanyang kanang mata. Kaya naman sinamantala ito ni Saiki at kumonekta ng solido na kaliwang suntok. At doon na natapos ang malamassacre na round 2. Sa corner ni Itagaki, naglaro itong dalawa ng Shiritori at nang manalo si Itagaki sa kanilang laro, sunod nitong sinabi na enjoyin lang nito ang kanyang laban at huwag masyadong mag-alala kung ano ang kayang gawin ng kanyang katunggali. Nagsimula na ang round 3 pero nagsimula na rin ang pagpupugbog ni Saiki. Sinubukan nga bumawi ni Itagaki ng suntok dito, ngunit mabilis lang itong inilagan at kinounter ni Saiki. Nang subukan na lalahanin ni Itagaki ang paya ni Shinoda sa kanya, hindi niya ito maalala. Kaya naman ginawa na lang nito ang kanilang laro at sunod na nagbalik ang swabe nitong footwork. Dito nga pinakita ni Itagaki ang Ali Shuffle at unti-unti nitong in-enjoy ang laban kagaya ng sinabi ni Shinoda. Nagsimula na nga mailagan ni Itagaki ang mga binabatong suntok ni Saiki at nang magbato ito ng isang malakas na right straight, laking gulat nito nang biglang mawala si Itagaki sa kanyang paningin. Dahil dito, nagsimula nang mabahala si Saiki dahil unti-unti nang bumibili si Itagaki. Muling ipinakita ni Itagaki ang kanyang napakaangas at swabing footwork. Kaya naman mabilis na sumugod si Saiki papalapit habang sinasabi sa sarili na siguraduhin hindi makakawala sa paningin nito si Itagaki. Subalit, laking gulat nito nang biglaan na naman nawala si Itagaki sa kanyang harapan. Nang mapansin nito kung saan napunta si Itagaki, huli na ang lahat at sunod ditong kumonekta ng isang malabombang suntok sa kanyang tagiliran. Sinubukan ngang bumawi ni Saiki habang sumusugod papalapit si Itagaki. Ngunit mabilis itong inilagan at kinounter muli ng sunod-sunod na body blow. Tila nabaliktad nga ang sitwasyon. Habang si Itagaki ay chill lang, si Saiki naman ang nagsimula mag-overthink kung ano ang sunod na galaw ng kanyang kalaban. Muli na namang nawala si Itagaki na parang bula sa kanyang harapan. Kaya naman hindi ito makapaniwala sa nangyayari at sinubukan na lang nitong dumepensa. Pero huli na ang lahat at sunod-sunod na nagtambo ito ng matitinding body shot. Napatanong nga si Yagi kung ano ang nangyari kay Itagaki at bigla itong naging parang halimaw. Sinabi ni Shinoda na ang purpose ng kanilang ginawang laro habang nasa corner ay para makapag-relax ito. Kaya naman ang nakikita nating performance ni Itagaki ang pagka-prodigy nito sa pagboboxing. Ang lupet! Sinabi ni Kamogawa sa kanyang isipan na ang Ali Shuffle na ginawa ni Itagaki ay nakatulong sa pagre-relax nito. Kaya naman mabilis itong nakabalik sa kanyang rhythm at natural condition. Sunod na kumonekta ng isang sobrang lakas na body blow si Itagaki. Sinubukan ni Saiki bumawi ng suntok. Ngunit masyadong mabilis si Itagaki kaya naman hindi ito makatama. At sunod itong nagpakawala ng mga malabombang suntok sa tigiliran ni Saiki. Tila wala na ang magawa si Saiki dito at ang mga suntok nito ay madali lang naiilagan habang kina-counter ng sunod-sunod ni Itagaki.
Nang subukan basahin ni Saiki kung anong nasa isip ni Itagaki para malaman ang sunod nitong kalaw, napansin nito na si Itagaki walang inisip at nag-enjoy lang ito sa kanilang laban. Sinubukan din itong hindi kumagat sa feint ni Itagaki at hindi ito tinignan. Subalit tila mali pa rin na naging sagot nito sa kanyang problema at nagtamo ito ng isa na namang solidong body blow. Hirap na nakakaisip itong si Saiki kung ano ang kanyang gagawin. Kaya muli na naman kumonekta ang napakalakas na body blow ni Itagaki. Dahil nga sa suntok na yon, kamunti ka na bumagsak si Saiki at sunod nagpakawala si Itagaki ng solidong right straight sa mukha. Ngunit ang tibay nito, hindi pa rin ito bumagsak at inilaga ng mga sunod-sunod na binatong suntok ni Itagaki. Nang sabay na kumonekta ang kanilang suntok, doon na natapos ang round 3. Nagsimula ang round 4 at mabilis na pinakita ni Itagaki ang kanyang suwabing ali shuffle. Dito nga din pinakita ni Saiki ang kanyang pagkabeterano at nag-adapt na lang ito sa kanyang sitwasyon. Tinaas na nito ang kanyang kamay at hinanda ang sarili para sa paparating na bagyo na galing kay Itagaki. Dahil nga hindi nito makita ang mga pinapakawalang suntok ni Itagaki, hinigpitan nito ang kanyang depensa sa kanyang blind spot. Muling ipinamalas nito ang kanyang bilis at agad-agad itong dumistansya. Nakaburi nito ni Itagaki, muling kumonekta si Saiki ng mga jab. Nagpatuloy ang pagsugod ni Itagaki, kaya naman sinubukan muli ni Saiki patagilin niyon gamit ang kanyang jab. Nang mailagan ng mga to, mabilis itong hinigpitan ng kanyang depensa. Pero dahil isa nga sa mga special skill ni Itagaki ang paghanap ng butas sa mga depensa, muli itong kumonekta ng isang solidong body blow at mabilis itong dumistansya. Dahil nga sa lakas ng suntok na yon, tila tumigil nga ang oras ni Saiki sa kanyang posisyon. Mabilis na sumugod si Itagaki at hinigpitan muli ni Saiki ang kanyang depensa. Ngunit tila waipek ang depensa nito at nagtamo ito ng solidong uppercut. Wala na nga magawa si Saiki at kada magbabato ito ng suntok, mabilis na itong kinakounter ni Itagaki. Biglaan na namang nawala sa panangin nito si Itagaki at ito ay nabahala. Nang akala ni Itagaki na nahuli niya na ng tuluyan si Saiki, ginulantang ito ng isang biglaang counter na kumonekta ng solid sa mukha nito. Dito nga natin nalaman kila Takamura na kaya pala tinaas ni Saiki ang kanyang depensa ay para maaral nito ang timing at anggulo ng mga pinapakawalang suntok ni Itagaki. Muli nga naging match ang laban at sabay na kumukonekta ang mga solid nito suntok sa isa't isa. Nagpatuloy ang matinding palitan ng suntok sa gitna ng ring na walang nagpapatalo. Ngunit unti-unti na nakakalamang si Itagaki sa laban at sunod-sunod itong kumonekta ng mga solid na counter. Nagbato si Saiki ng isang malakas na right straight na madali namang nailaga ni Itagaki at kumonekta ito ng counter sa mukha ni Saiki gamit ang sarili niyang right straight. Pero nanatiling porsigido itong si Saiki at nagpaulan ito ng sunod-sunod na suntok. Hindi inurungan ito ng ating idol at inilaga nito ang lahat ng suntok na habang umabante. Nang tuluyan ng mawala ng lakas sa mga binti ni Saiki na out of balance ito. Kaya naman sinamantala ito ni Itagaki at binagyo ng sunod-sunod na suntok si Saiki. Tila tinanggap na ni Saiki na oras na ng new generation at nagtamo ito ng maraming suntok. Habang nangyayari ito, napatanong si Saiki sa kanyang isipan kung paano nito tatalunin si Ippo Makunouchi. Matapos yun, bumagsak na ito at nagsimulang magbilang ang referee. Ngunit pinakita nito ang kanyang tibay, hindi ito sumuko at muli itong tumayo na gumulat kay Itagaki. Nang muling magsimula ang laban, mabilis na sumugod papalapit ang veteranong si Saiki. Pero tuluyan ang nawala ng lakas sa mga binti nito at nang mataliso dito, mabilis na sinalubong ito ni Itagaki gamit ang kanyang kamao. Pero hindi sumuko itong si Saiki hanggang sa mawala nito ng malay at tinigil na ng referee ang laban. Natapos ang laban sa 4th round 1 minute and 28 seconds. Nagtagumpay si Itagaki sa kanyang goal. Mas mabilis na napabagsak nito si Saiki kaysa kay Ippo. Habang pabalik sila sa Kamugawa Boxing Gym waiting room, pinuro ni Kamugawa si Shinoda na bilib ito kung paano niya pinakalma si Itagaki sa laban. Sunod nitong sinabi na hindi kailangan mag-alala nila Aoki at Kimura dahil nando doon si Shinoda para i-coach ang mga to. Matapos marinig iyon, sobrang natuwa siya at sinabing siya na ang bahala sa dalawa niyang bata. Sa waiting room, matapos mapanood ni Kimura at Aoki ang laban sa TV, napansin nila kung paano pinainit ni Itagaki ang buong stadium sa kanilang laban ni Saiki. At sa sobrang init nga daw ng laban, parang dinideklara na ng audience na si Itagaki ang MVP ng tournament na yun. Pero sinabi ng mga to na hindi pa nagsisimula ang kanilang mga laban. Sa pagpasok ni Itagaki, confident na sinabi nila Aoki at Kimura na ipapakita nila kung bakit sila ang senpai nito. Nang makalis na mga boksingero papunta sa stadium, si Ippo naman ang nagstay para samahan si Itagaki.
Kinongratulate nito ang kanyang junior sa pagkapanalo sa Class A Tournament Featherweight Division. Pumasok na si Kimura sa ring laban sa former champion. Na-excite ang mga magulang nito nang makita nila ang kanilang anak, habang ang pamilya naman ni Tagaki ay tila uninterested na i-cheer si Kimura. Sinabi ni Shinoda dito na magtiwala sa kanya at i-boost dito ang lahat sa laban. Binangkat ni Kamugawa kay Shinoda na siguradong napipil ni Kimura na nasa winning team ito. Kaya naman nangarap si Shinoda na magkaroon ng 3 panalo ng sunod-sunod para makakuha pa ng mas maraming compliment kay Kamugawa. Sa Kawahara Jeep, nalaman ni Miyata kay Suzuki na si Tagaki nanalo laban kay Saiki sa tournament. Kaya naman sinabi ni Shinyo na si Tagaki ay isa ng ganap na OPBF ranker. Nang sabihin ni Suzuki na si Tagaki na ang pinakamabilis sa Japan pagkatapos nitong talunin si Saiki, sinagot ni Miyata na wala siyang pakialam kung sino ang pinakamabilis sa Japan, sapagkat nakapokus ito kung sino ang magiging pinakamabilis sa buong mundo. Tinanong ito ni Suzuki kung gusto ba ni Miyata na malaman ang mga naging resulta sa laban ni Aoki at Kimura. Subalit hindi interesado dito si Miyata dahil wala naman na daw ito sa Kamugawa Boxing Gym at naniniwalang hindi magkakaroon ng problema sa laban ng duo na ito. Nang magsimula na ang laban, tinapos ni Kimura ang first round matapos kumonekta sa kanyang kalaban ng mga suntok. Sa corner, sinubukan ulit ni Shinoda kay Kimura ang laro na ginawa niya noong laban ni Itagaki. Pero tila hindi nito nagets ang larong iyon at mas lalo lang itong naguluhan. Tila tumalo ng story at natapos na ang final round at sunod nating nakita na si Kimura ay natalo by split decision. Habang sila ay papunta sa waiting room, sinabi ni Kamugawa na ginawa ni Shinoda lahat ng kanyang makakaya. Kaya naman napaisip ito na sana ay manalo si Aoki sa kanyang laban. Sa pagbukas ng pinto ni Kimura, humingi ito ng paumanhin kay Aoki dahil nawala ang momentum na ginawa ni Itagaki para sa kanila. At ito ay malungkot na naglakad habang sinasabi kay Aoki na siguraduhin mong mananalo ka. Si Shinoda at Yagi ay nagulat nang makita si Aoki na seryosong seryoso dahil alam nitong inisip na ni Kimura na magretiro pagkatapos ng pagkatalo na yon. Kaya naman mas lalo itong nag-init at gustong i-make sure na mananalo sa laban para magdalawang isip pa kanyang best friend sa pagre-retire. Sa waiting room, matapos panoorin ni Ippo at Itagaki ang laban ni Kimura, sinabi ni Ippo na nakakalungkot nga doon na natalo si Kimura. Pero hindi na may kakaila na ginawa nito ang lahat sa laban, kaya't wala dapat ikaya sa pagkatalo na yon. Sa Toho Gym, nagalit si Mashiba nang malaman nitong natalo si Kimura sa Class A Tournament. Dahil pagkatapos nga daw ng maganda niyang performance laban kay Mashiba, puro draw at walang kwentang laban na lang ang pinamalas nito. Kaya naman nagagalit to dahil nagbumukang mahina si Mashiba dahil nahihirapan siyang talunin si Kimura. Tinanong ito ni Coach Toho kung gusto ba nito malaman ang naging resulta sa laban ni Aoki ngayon ka-weight class niya na ito. Pero si Mashiba ay hindi interesado at sinabing siya ay hindi na pang national level kundi pang world class na. Sinabi rin ito na for the first time, hindi magmumukhang walang kwenta ang laban ni Aoki dahil ang katunggalin nito ay isang hindi kilala na baguhan sa boxing. Nang magsimula na ang laban ni Aoki at Iga, laking kulat ng lahat dahil mabilis itong bumagsak sa canvas. At namangha ito sa ipinamaras na lakas ni Iga. Nang makatayo si Aoki at magsimula uli ang bakbakan, tila outclass nga ito kay Iga at ito ay nabugbog hanggang sa matapos ang first round. Hilong-hilo na nga si Aoki habang ito ay papunta sa kanyang corner. Sa corner ni Iga, in-advise ni Baron dito na huwag masyadong magmadali at pahirapan palalo si Aoki sa laban dahil gusto nitong bumawi dito matapos siya nitong bugbugin. Dagdag pa ni Baron na kung susundin lang ni Iga lagi ang kanyang payo, siguradong magiging world champion ito in the future. Nang magsimula na muli ang laban, walang kahirap-hirap na binugbog ni Iga si Aoki. At kahit nga sinusubukan gamitan ng ating idol ang kanyang mga signature move, ay tila wipek ito. Nagpatuloy nga ang pambubugbog ni Iga sa round 2, 3, 4, 5, and 6 nang hindi nagpapakawala ng mga pamatay na suntok para pahirapan si Aoki. Kaya naman naiyak at sumigaw si Tomiko dahil sa kanya nakikita sa loob ng ring. Nang matapos ang round 6, nairita na si Iga dito at tinawag na pangit at mukhang baboy si Tomiko. Kaya naman nagalit si Aoki nang marinig niya ito. Sa corner ni Aoki, tinawag ni Kamugawa na Master of Positioning si Iga. At nagulat dito si Yagi dahil si Iga nga hindi masyadong gumagalaw dito sa loob ng ring. Dagdag pa ni Kamugawa na minamanipulate ni Iga si Aoki para mapunta ito sa alanganing posisyon nang hindi niya napapansin. Sa corner naman ni Iga, napansin ni Baron na naboboard na itong kanyang bata sa laban. Kaya naman sinabi na nitong tapusin ang laban at pabaksakin na nito si Aoki sa round 7. Nang magsimula ang round 7, patuloy na na-outclass si Aoki at wala itong magawa habang binubugbog ni Iga ng buong round. Kaya naman hindi na kinain ni Takamura at sinabi nitong itigil na ang laban
Sinabi nga din ni Kamugawa na ibato na ang towel, pero nagdadalawang isip pa si Shinoda dahil nananatiling lumalaban pa si Aoki. Kaya naman sinabi ni Kamugawa na, "Wag mo na itong pagawing pagkatalo ng ating bata. Akuin na lang natin as ako siyang pagkatalo kaya ibato mo na ang towel." At sa pagbato ng towel ni Shinoda, umagsak na sa ring si Aoki at itinangkal na panalo sa Class A tournament si Iga. Nang manalo ito, tila inasar at niyabangan pa ni Baron ng buong Kamugawa team. At si Aoki ay ni-stretcher palabas ng ring papunta sa kanilang waiting room. Sa hallway ng Korakuen Hall, ang galit na si Takamura ay nilapitan si Iga dahil hindi nito nagustuhan na dinala ni Baron ang violence sa loob ng ring. Sinabi naman ni Baron na ito nga daw ay pokrito dahil si Takamura ay marami ding in-injured bago ito maging world champion. Kaya naman nairita si Takamura at gusto niya na itong suntukin si Baron. Pero pinigilan ito ni Iga at tinanong kung sure ba ito sa kanyang gagawin habang maraming taong nakatingin. Bago umalis, na-realize ni Takamura na may point nga si Baron at survival of the fittest nga kapag nasa loob ng ring. Pero pahabol nito na darating ang araw na sila ay iiyak na parang aso at sila naman ay mabubugbog ng walang nagagawa. Dahil nga sa mga natamong injury ni Aoki, ito ay dinala sa Kawaii Hospital. Sa ospital, in-inform ni Komi ang buong Kamugawa team na nasa stable condition na si Aoki. At pagkatapos nga daw mawala ang pamamaga sa mukha at lagnat ni Aoki, pwede na itong ma-release. Si Shinoda ay nagstay sa ospital, si Tomiko naman ay binabantayan si Aoki, habang iba naman ay umalis na para umuwi. Kinongratulate ni Ippo at Yagi si Itagaki dahil ito ang tinangkal na MVP sa Class A tournament. Matapos yun, napatanong si Itagaki kung ano kaya ang plano ni Kimura at Aoki. Confident naman na sinagot ni Ippo na itong dalawa ay magsisimula lang ulit. Subalit sabi naman ni Yagi na baka nga daw hindi na kabalik itong dalawa matapos ang pagkatalo sa tournament na yon. At dahil nga si Shinoda ang trainer nitong mga to, may possibility rin na mag-guilty ito at umalis na sa gym. Sa huli, sinabi nito na ang magiging desisyon nila Shinoda, Aoki at Kimura ang turning point ng Kamugawa Boxing Gym. Sa bahay nila Kimura, namangha ito nang isipin niya kung gaano sila tumagal sa larangan ng boxing at ito na nga daw ang tamang oras para tapusin ang kanilang karera sa boxer. Kinabukasan, si Takamura ay bumisita sa ospital at kinantahan nito ang pasyente ng mga pangasar gamit ang kanyang pangalan na Masaru. Kaya naman nagalit si Aoki dahil bumisita pa ito para mangasar. Dahil nga sa attitude nito matapos mag-alala ni Takamura, trinete nitong ilalaglag niya sa bintana si Aoki. Mabuti na lang at dumating to the rescue na si Tomiko, kaya naman humingi ito ng paumanhin. Pero nakalimutan itong hawak pala niya si Aoki at mabilis na tumalon si Tomiko para tulungan ang kanyang baby loves. Si Ippo at Itagaki ay niyaya ni Kimura na pumuntang ospital para dalawin si Aoki. Habang naglalakad, sinabi nga ni Kimura na hindi pa ito sigurado kung magre-retire na siya. At napagdesisyonan nitong kung ano ang magiging sagot ni Aoki, yun na din ang sagot niya. Pero nang dumating na sila sa ospital at tinanong ni Kimura si Aoki, gusto ni Aoki na si Kimura na mag-decide para sa kanilang dalawa. At matapos magtalo ng dalawang mokong, nireveal ni Aoki na magpapatuloy ito sa pagbuboxing para bumawi at bugbugin si Iga. At sinabi nito na ngayon nga lang daw siya nagkaroon ng karibal na katulad ni Itagaki, Kimura at Ippo. Kaya naman nag-decide din si Kimura na subukan uling kuwanin ng JBC Junior Lightweight title. Sa Kamugawa Gym, ibinalita ni Aoki at Kimura kay Takamura na sila ay magpapatuloy pa sa pagbaboxing. Kinabukasan matapos makuha ni Itagaki ang kanyang prize money, dinala nito ang kanyang buong pamilya sa Koedo Sushi Restaurant para i-treat ang mga to. Subalit pagbukas nito ng pinto, nagulat si Itagaki na makita na si Saiki ang chef dito. Tila nairita nga si Saiki dahil nag-celebrate pa ito kung saan siya nagtatrabaho. Humingi ng paumanhin si Itagaki dahil hindi naman ito alam na chef siya doon at sinabing lilipat na lang sila ng restaurant. Pero huli na ang lahat at sunod nating nakita na sobrang dami nang nakain ng mga magulang ni Itagaki. Nang mag-order si Nanako, ay pinamalas ni Saiki ang kanyang bilis. Kaya naman namangha ang Manabu family dito. At sunod na sinabi ni Saiki na napagdesisyonan niyang seryosohin na lang ang kanyang pagiging chef. Nang tanongin ni Nanako kung paano naman ang kanyang pagbaboxing, mabilis na pinatigil ito ni Itagaki at humingi ng paumanhin. Ngunit sabi naman ni Saiki na okay lang dahil sobrang masaya siya sa kanyang ginagawa. Kaya naman tila nalungkot si Itagaki dahil siya ang rason kung bakit nagretiro si Karasawa at Saiki. Pero sabi ni Saiki na hindi niya kailangang malungkot at naiintindihan na nito ang sinabi ni Karasawa na ibibigay na lang kanilang pangarap sa kanya. Sunod nitong na-imagine ang kagustuhan na makita ang laban ni Ippo at Itagaki in the future. Matapos yon, si Ippo ay pinatawag sa office ni Kamugawa, kung saan inopera nito si Ippo na lumaban sa world stage.
Ang goal nila ay ang WBA champion na si Ricardo Martinez. Sinabi ni Kamugawa na si Ricardo nga daw ay lumalaban lang sa mga worthy opponent at rank 1 sa featherweight division sa buong mundo. Kaya naman ang rank 7 worldwide na si Ipo ay kakalabanin ng rank 2 sa WBC featherweight division na si Alfredo Gonzalez. At ito nga daw ay willing na pumunta sa Japan para sa kanilang laban. Kinabukasan sa bahay nila Ipo, in-inform ito ni Itagaki na si Volk nga daw ay may parating na title match. At doon na muna nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, ang tindi ng laban nila Itagaki no, ang lupit. Kinabahan pa ako, kala ko magre-retire na yung dalawa nating idol na si Aoki at Kimura. Tas sa uli may pasabog pa no, Alfredo versus Ipo, tapos world title match ni Volk. Sobrang exciting! O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!